Ano nga ba ang mga rason kung bakit kailangan mag-umpisang magkaroon ng pake o makiramdam o makialam sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon? Ano nga bang mga aktwal o basic reason na talagang nangyayari o pwedeng mangyari sa bansa natin na hindi sinasabi ng media or ng gobyerno sa mga mamamayang Pilipino at hindi rin ito itinuturo sa mga eskwelahan? Meron tayong tinatawag na debt to GDP ratio. Debt, yung utang ng bansa. GDP is yung total value ng mga goods and services na napoproduce ng bansa. So ano nga bang epekto at connection ng debt or utang, GDP ratio sa bansang Pilipinas? And right now, meron tayong utang na around 16 trillion pesos. And nakuha ko ito from bankero.com.ph. Ilagay ko na lang yung link sa comment section. Ngayon, alamin muna natin kung saan posible manggaling ang utang ng bansang Pilipinas. Unang-una is government bonds. Ang bond ay isang piece ng papel or digital record na sinasabing utang ako sa iyo at babayaran ko ito sa ganitong taon or date plus may interest or extra. For example, ang gobyerno ng Pilipinas ay kailangan ng 100 billion pesos para magtayo ng highways. Ang gagawin nito ay mag-i-issue ito ng bonds. And for example, bumili ang bangko ng 10 million pesos worth ng bonds na in-issue ng gobyerno. And magka-promise ang gobyerno na after 10 years, mabayaran niya ang 10 million plus interest, for example, 5%. So, ang mangyari is, kikita ang bangko ng pera and magkakaroon ng pera ang gobyerno para may gastusin. And second is umutang sa mga ibang bansa. Pangatlo, umutang sa mga international organizations. Pangapat is domestic borrowing or umutang sa mga local citizens o bangko ng Pinas with bonds. Ngayon, alamin naman natin kung saan nagagaling yung GDP or Gross Domestic Product. Ito yung annual income report ng isang bansa. So basically, ito yung mga pinagsama-samang income galing sa mga products and services sa bansang Pilipinas. At hinahati ito sa dami ng tao sa populasyon para makuha ang GDP per capita. For example, ang Philippines ay merong 400 billion per year na GDP. $400 billion per year na GDP. And ang populasyon ng Pilipinas, for example, is 115 million katao sa buong Pilipinas. And ang gagawin mo is i-divide mo yung GDP sa dami ng tao sa Pinas. So, $400 billion divided by 115 million is equals to GDP per capita or income ng per person per year sa bansang Pilipinas. Paano nga ba naapektuhan ng utang ng Pinas ang GDP ng bansa? Unang-una, ang utang ay pwedeng makapag-boost ng GDP in short term kung gagamitin ito ng tama. For example, kung umutang ang gobyerno para mag-invest sa infrastructure, education, healthcare, or technology, pwedeng tumaas ang productivity and ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Sa mga example, kung mag-build ng highways, mas mabilis ang pag-angkat or ang trade, mas maraming business, and mas mataas na GDP. Pangalawa, mas mataas na utang, mas mataas na interest payments. Kapag masyadong tumaas ang utang, mas mataas ang portion ng government budget ang gagamitin sa pambayad ng interest, imbes na pwedeng magamit sa mga productive projects. Pangatlo is yung debt to GDP ratio na tinatawag natin. So, ngayon, ang Philippines ay merong 60 to 62% na debt to GDP ratio. Meaning, for example, kung kumita ang bansa natin ng 100 pesos per year, ang binabayaran natin sa interest is 60 to 62 pesos per year. Meaning, 40 to 38 pesos lang ang nagiging kita ng Pilipinas every year sa example na ito. Kung ikukumpara tayo sa Indonesia, Malaysia, Thailand, and Singapore, ang taas ng debt to GDP ratio ng bansa natin. Pero hindi naman automatically ay masama na siya para sa ating bansa. May mga factors pa din na pwede nating tingnan kagaya ng growth rate, kung gaano kabilis ang pag-unlad ng ekonomiya, or kung mabilis ang pag-unlad ng ekonomiya, okay lang magkaroon ng malaking utang or mas madaling magkaroon ng malaking utang. At meron pa tayong debt composition or kung magkano ba ang peso against sa foreign currency. So, mas mahirap ngayon dahil bumababa ang power ng piso kontra dolyar, no? And last is yung fiscal discipline and policy. Kung gaano, ito yung kung gaano kaayos i-manage ng gobyerno ang revenue or taxes versus spending o paggastos ng taxes na galing sa mga mamamayan. Pangapat is masapawan ng mga private investors. So, kapag ang gobyerno ay umutang ng malaking halaga, pwede nilang makatunggali ang mga private businesses para sa loans. Kadalasan, naging
nagiging dahilan nito para tumaas ang interest rates. Mga kumpanya at mga individual ay nakakaranas ng pagtaas ng interest rate kapag umuutang sa mga bangko. So, paano at bakit? For example, may business na umuutang ng 100 million pesos para magtayo ng factory. So, ang mangyayari, pwede itong mag-cancel or ma-delay dahil sa taas ng interest rate. So, parang magdadalawang isip na umutang itong business na ito. So, ang mangyayari, less private investments, mas mabagal yung pag-usad ng ekonomiya or slower growth rate. So, meaning, for example, konting factories, mababang job creation, and mababang productivity growth. At panglima, ang confidence ng mga investor at ang value ng peso. Kapag bumaba ang confidence ng investor sa bansa natin, pwede silang mag-demand ng higher interest rate para protektahan yung sarili nilang investments, and pwede silang huminto magpautang or mag-pull out ng pera or investment sa atin. Pangatlo, bumababa ang value ng peso. Meaning, mas tataas ang imports cost for oil, food, and tataas din ang price ng mga machinery. Kapag tumataas ang import cost, tataas din inflation rate. So, mas tataas babayaran ng gobyerno na interest at konti na lang matitira para sa development ng bansang Pilipinas. Magkakaroon din ng pagbagsak ng purchasing power sa mga households at pagbagal ng economic growth at pagtaas ng unemployment. O nga pala, ito ay based lamang sa aking research, and kung nakukulangan kayo, pwede rin kayo mag-research ng sa sarili nyo, and correct me if I'm wrong. Comment na lang kayo sa comment section. Thank you.